Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Nagliha ng matinding usapan ang pahayag ni Raul Rocha matapos niyang ihayag ang napakabilis na paglobo ng followers ni Fatima Bosch sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa kanya, ang higit 3 milyon na dadagdag na followers ay isang pambihirang tagumpay na hindi basta-basta nakikita sa mga nagdaang Miss Universe Queens. Binanggit pa niya sina Victoria mula Denmark at Shanice mula Nicaragua, mga reyna noong kanyang administrasyon, na tumamasa rin ng mabilis at solidong suporta online. Pero ang pinakamainit na bahagi ng kanyang pahayag ay ang tila direktang comparison niya sa former Miss Universe 2022 na si R. Bonnie Gabriel. Ayon sa datos na ibinahagi niya, umabot lang umano sa humigit kumulang 800,000 followers si R. Bonnie sa halos 5 taon, isang numerong malayo raw sa bilis at laki ng digital influence ni Fatima. Dito nagsimula ang malawakang diskusyon. Kailangan bang gawing sukatan ang follower count para masukat ang epektong isang reyna? Mas umalab pa ang usapan nang lumabas ang post ni R. Bonnie kung saan sinabi niya, "I'm so tired of being measured by follower count." Para sa maraming Pilipino, mabigat at masakit ang dating nito. Lalo't alam naman ng lahat na si R. Bonnie ay half Filipino, ang naging kinatawan ng USA sa Miss Universe 2022, ngunit may malalim na dugong Pinoy. Kaya hindi ito kinatuwa ng maraming Filipino netizens. Para sa kanila, tila hindi patas ang pagkukumpara at hindi rin maganda na pinamumuha na mababa ang kanyang digital reach. Dahil dito, may mga Pilipino na nagumpisang manghikayat na i-follow at suportahan si R. Bonnie bilang pagpapakita ng unity at pagmamahal sa isang queen na bahagi ng kulturang Pilipino. Para sa kanila, panahon ito para iparamdam kay Raul Rocha na ang suporta ng mga Pinoy ay hindi nasusukat sa simpleng numero, kundi sa sama-samang pag-angat ng isang kapwa nila may dugong Pilipino. Sa huli, nananatiling bukas ang tanong, followers lang ba ang tunay na sukatan ng isang reyna?